Raquel? Tanong ni Sabrina. Ang boses nito ay malamig. Halata ang tanong sa kanyang mga mata. Para bang gusto malaman kung bakit siya nandoon. Hindi agad nakapagsalita si Raquel. Sinisikap niyang itago ang tunay na nararamdaman. Pero alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap ni Sabrina. Kahit alam niyang sa mata ni Sebastian, mahalaga pa rin ang babaeng ito. Hindi siya maaaring matalo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sabrina. Nakataas ang kilay, halatang hindi natutuwa sa pagkikita nila. Napangiti si Raquel ng pilit. Dumadaan lang ako at hindi ko inaasahang makita kita rito, sabi niya. Bagamat ang totoo ay sinadya niyang abangan si Ram. Pero hindi niya akalaing si Sabrina mismo ang makakaharap niya. Tiningnan niya si Sabrina mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung ano ang motibo niya. Hindi ko inaasahang makikita kita dito, Raquel, sabi ni Sabrina. Ang boses ay puno ng paninita. Anong kailangan mo? Naramdaman ni Raquel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Itong pagkakataon niyang makuha ang impormasyon. Pero kailangan niyang maging maingat sa mga susunod niyang hakbang. Hindi niya maaaring ipakitang siyang nagmamanman o naghihimasok. Nag-aalala ako, ani ni Raquel, kahit pa hindi ito totoo. Alam mo naman ang sitwasyon natin kay Sebastian. Kung malaman niyang buhay ka at may mga anak pa kayo, alam mo kung anong maaaring mangyari. Napakunot ang noo ni Sabrina. Halatang hindi ito naniniwala. Alam mo, Raquel, hindi ko kailangan ng concern mo. Alam ko kung paano ko protektahan ang sarili ko at ang mga anak ko. Pinilit ni Raquel na panatilihin ng mahinahong itsura. Kahit pa sa loob-loob niya'y umiikot ang kanyang damdamin sa inggit. Lalo na ngayong nasa harap niya ang babaeng yon. Ang may mga anak na dapat sana'y siyang may ganon. Mabilis niyang inalala ang mga pagkakataong nagkunwari siyang nakukunan habang pilit tinatago ang sakit ng kanyang pagiging baog. Hindi niya kayang ipaalam kay Sebastian ang totoo. Alam niyang iiwan siya nito kapag nalaman nitong wala siyang kakayahang magkaanak. Pero paano kung malaman niya? Tanong ni Raquel, hinahamon si Sabrina. Huwag mong sabihin na kaya mo siyang labanan. Alam mo kung kaano siya kamakapangyarihan. Hindi umimik si Sabrina, ngunit baka sa mukha nitong bahagyang pag-aalala. Alam ni Raquel na tinamaan siya sa puntong yon. Kahit gaano pa kalakas ang ipinakitang panlabas na anyo ni Sabrina, ramdam niyang may takot din itong nararamdaman pagdating kay Sebastian. Kaya nga kami nagtatago, Raquel, sagot ni Sabrina. Mas seryoso ngayon ang tono ng kanyang boses. At dapat tumulong ka na lang sa halip na guluhin pa kami. Kung gusto mong tumulong ako, Sabrina, may paraan, sagot ni Raquel habang nag-iisip kung paano gagawing pabor sa kanya ang sitwasyong ito. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Hindi mo kailangang itago ang lahat. Ayoko rin namang makasama kay Sebastian, pero kailangan nating siguraduhin walang makakaalam tungkol sa'yo. At bakit kita pagkakatiwalaan? Tanong ni Sabrina. Tumitig sa kanya ng matalim. Alam kong tungkol sa inyong dalawa ni Sebastian. Hindi ko alam kung anong larong ginagawa mo, Raquel. Pero hindi ako tanga. Napalunok si Raquel. Alam niyang hindi madali si Sabrina. Ngunit hindi siya pwedeng umatras ngayon. Nasa harapan na niya ang babae, ang sagabal sa kanyang kaligayahan, at ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik sa piling ni Sebastian. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Dahil alam ko kung paano mag-isip si Sebastian, sagot ni Raquel. Ipinakita ang kumpiyansa, kahit na sa loob-loob niya kinakabahan siya. At kung gusto mong manatili kayong ligtas, kailangan mong makinig sa akin. Dahil kapag nalaman niya, wala tayong kapwa ligtas. Tumingin si Sabrina sa kanya ng ilang sandali. Tila tinatansya kung ano ang dapat gawin. Sa isang saglit, tila nagdadalawang isip ito. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Raquel, sabi ni Sabrina. Casual ngunit may bigat ang bawat salita. At wala kang dapat na ikatakot. Hindi babalik si Sebastian sa akin. Kahit itigil mo ng paglalaro mo. Bago pa makapagsalita si Raquel, lumakad na palayo si Sabrina. Naiwan siyang nakatayo. Tila nilamon ng sarili niyang mga tanong at pangamba. Napakuyom siya ng palad, habang ang inggit at galit ay muling bumalot sa kanyang puso.
Hindi ito matatapos ng ganito. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng papalayong si Sabrina. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng siyang magwagi. Habang binabalikan ni Raquel ang kanilang usapan, naramdam niya ang muling pagbabalik ng kanyang determinasyon. Si Sabrina ang hadlang sa kanyang buhay kay Sebastian at gagawin niya ang lahat niyang hindi siya pwedeng sumuko. Hindi habang alam niyang kaya niyang ipaglaban ang kanyang lugar sa buhay ni Sebastian. Hindi ka magtatagumpay, Sabrina. Bulong niya muli, puno ng galit at inggit ang boses. Hindi ako papayag. Habang si Raquel ay naglalakad palayo, pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya mapigilang muling mag-isip ng plano. Hindi siya pwedeng bumalik kay Sebastian ng walang kasiguraduhan. Kailangan niyang siguruhin na hindi magiging banta si Sabrina sa kanyang kasal at sa posisyon niya sa buhay ni Sebastian. Paano ko siya mapapatalsik? Bulong ni Raquel sa sarili. Kahit anong planong iniisip niya, laging may hadlang. Si Ram. Alam niyang hindi basta-bastang bibitawan ni Ram si Sabrina. At sa mga tingin nito kanina, parang alam ni Sabrina na hindi siya ligtas kay Sebastian. Napatingin si Raquel sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kanyang kotse. Napansin niya ang pagod sa kanyang muka, ang bahagyang linya ng pag-aalala sa kanyang noo. Minsan hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung bakit kailangan niyang harapin ang ganitong sitwasyon, na maging baog at hindi makapanganak, habang si Sabrina ay may 2 anak kay Sebastian. Ang sakit na yun ay hindi nawawala. Lalo na't alam niyang si Sebastian ay masaya tuwing naiisip ang pagkakaroon ng mga anak. Bakit siya? Bakit siyang kailangan magdusa ng ganito? Nakukunan siya ng ilang beses, pero ang totoo, hindi niya kayang magdala ng bata. Nakatago ang kanyang lihim, at hanggang kailan niya itatago yung kay Sebastian? Kung malaman nito, tapos na ang lahat para sa kanya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya hahayaan na maagaw sa kanya ni Sabrina ang buhay na pinaghirapan niyang itayo. Matagal na niyang pinagplanuhan ang lahat. Mula sa pagsasama nila ni Sebastian hanggang sa pagkakaroon ng maayos na buhay. Lahat yun ay kanyang pangarap. At ngayon lahat ng yun ay nanganganib dahil kay Sabrina at sa mga anak nito. Pumikit siya ng saglit. Hinahanda ang sarili sa sunod na hakbang. Hindi siya maaaring magdala ng emosyon. Kailangan niyang mag-isip ng matino, ng mas maayos at taktikal. Kinabukasan maagang bumalik si Raquel sa lugar kung saan niya muling inaabangan si Ram. Alam niyang kailangan niya makausap ito nang hindi naroroon si Sabrina. Hindi niya maaaring harapin ang dalawang yun ng sabay. Alam niyang magiging mas mahirap makuha ang tiwala ni Ram kapag kasama nito si Sabrina. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay, nakita niya si Ram na pababa mula sa kanyang kotse. Dahan-dahan naglalakad papunta sa paaralan ng mga bata. Mabilis na lumapit si Raquel. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, ngunit maingat, upang hindi siya mapansin ng iba. Ram! Tawag niya. Sapat lamang para marinig ng lalaki. Napatigil si Ram, lumingon sa kanya at napakunot ang noo. Halatang hindi siya nito nais kausapin, ngunit hindi rin ito tumakbo. Raquel, ano na naman? Tanong ni Ram. Halatang wala itong pasensya sa kanya. Hindi ko na pahahabain pang usapan. Sagot ni Raquel, diretso sa punto. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Sabrina. Nagkibit balikat si Ram. Tila walang interes. Sinabi ko na sa'yo dati, wala tayong dapat pag-usapan tungkol kay Sabrina. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Raquel. Umaasang magising ang takot ni Ram. Kapag nalaman ni Sebastian na buhay siya, alam mong hindi titigil si Sebastian hanggang hindi niya natatagpuan si Sabrina at ang mga anak nila. Saglit na natahimik si Ram, pero ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago. Hindi ako natatakot kay Sebastian. Aniya, Mariin. Alam ko kung paano ko poprotektahan si Sabrina at ang mga bata. At wala ka sa posisyon para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ang malamig na pagtanggi ni Ram ay parang yelo na bumalot sa dibdib ni Raquel. Hindi siya makapaniwalang ganito katatag si Ram sa paniniwala niyang kaya niyang protektahan si Sabrina. Ram! Sagot ni Raquel. Sinisikap na gawing mas maamo ang kanyang tono. Alam kong gusto mo lang protektahan sila. Pero hindi ba mas magiging ligtas si Sabrina kung aalis sila dito? Ilayo mo na sila bago pa mahuli ang lahat. Baka sa kalaunan ikaw rin ang masaktan. Natawa si Ram ng bahagya, ngunit halatang pilit. Alam mo, Raquel,
Hindi mo ako kailangang paalalahanan tungkol sa kaligtasan nila. Alam ko kung anong ginagawa ko. Bumuntong hininga si Raquel. Parang bangin ang agwat ang pagitan nila ni Ram. Hindi niya alam kung paanong lalapit pa rito. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Alam niyang kailangan niyang ituloy ang kanyang plano. Ram, pakinggan mo ako. Pakiusap niya, mas malumanay ngayon. Hindi ko nais na mapahamak si Sabrina. Pero hindi ka pa nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman ni Sebastian ang tungkol sa kanila? Malakas ang kutob ko na malapit nang matuklasan ni Sebastian ang katotohanan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka maging huli na ang lahat. Napatingin si Ram sa kanya. Tila natamaan ng bahagyang pag-aalala. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita at tila nagsusuri ng kanyang mga intensyon. Naisip mo na ba kung anong mangyayari kapag natuklasan ni Sebastian na buhay si Sabrina at may mga anak sila? At kapag nalaman niya na may kinalaman ka sa pagtatago nila, baka ikaw rin ang habulin niya. Muli nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, tila nagdalawang isip si Ram, ngunit mabilis din itong bumalik sa kanyang matigas na postura. Walang mangyayari, Raquel. Hindi mo ba naiisip na mas magulong sitwasyon kung ikaw ang patuloy na nanghihimasok? Hindi na nagsalita si Raquel, pero sa loob-loob niya alam niyang tama si Ram sa isang bagay. Mas komplikado nga ang lahat dahil sa kanyang mga hakbang. Ngunit hindi siya pwedeng umatras ngayon. Hindi siya maaaring bumalik kay Sebastian nang walang kasiguraduhan na hindi magiging hadlang si Sabrina. Napakuyom siya ng kamao. Pinipilit panatilihin ang kanyang composure. Alam niyang kailangan pa niyang mag-isip ng iba pang paraan. Hindi siya pwedeng sumuko. Dahil sa huli, ang kanyang buhay kay Sebastian ang nakataya. Matapos ang ilang sandali ng pagkakatitig sa isa't isa, binitawan na ni Ram ang isang huling salita. Raquel, tumigil ka na. Kung gusto mong manatiling tahimik ang lahat, layuan mo kami. Walang nagawa si Raquel kundi panoorin si Ram habang lumalayo. Iniwan siyang nag-iisa at tila walang nagawa sa kanyang plano. Ngunit sa likod ng kanyang pag-alis, naroon pa rin ang kanyang determinasyon. Hindi ito ang katapusan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, nag-isip siya ng mga bagong paraan upang isakatuparan ang kanyang plano. Si Ram ay isang matibay na pader na kailangan niyang lampasan at si Sabrina ay isang sagabal na hindi niya kayang hayaang manatili. Sa huli gagawin niya ang lahat para mapanatili si Sebastian sa kanyang buhay. Hindi ito matatapos ng ganito. Bulong ni Raquel sa sarili, puno ng bagong pag-asa. May paraan at hahanapin ko yon. At ano na naman ang gusto niya? Tanong ni Sabrina, halatang naiinis habang naglalakad papunta sa maliit na bintana ng opisina. Mula doon tanaw niya ang mga bata na masayang naglalaro sa labas. Hindi pa ba siya tumitigil? Pareho pa rin, sagot ni Ram. Nakaupo at nakalingon kay Sabrina. Gusto niyang layuan na natin ito. Umalis tayo. Natatakot siya na baka malaman ni Sebastian na buhay ka pa at higit sa lahat na buhay ang mga anak niyo. Tumigil sa paglalakad si Sabrina at humarap kay Ram. Ang ekspresyon niya ay halatang puno ng pagkabagabag. Alam niyang hindi basta-basta mapapatahimik si Raquel, lalo na't may sarili itong plano para kay Sebastian. Ram, hindi ba siya nagtatakot kay Sebastian? Tanong ni Sabrina, may halong pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Kapag nalaman ni Sebastian ang totoo, siguradong delikado kami. Pero siya rin, hindi ba niya naiisip yon? Huminga ng malalim si Ram at saka tumayo. Nilapitan niya si Sabrina at marahang hinawakan sa balikat. Naiisip ni Raquel yon, pero sa tingin ko, mas takot siya na mawala si Sebastian sa kanya kesa sa maaaring mangyari kapag nalaman ni Sebastian ang tungkol sa'yo. Sa tingin mo ba, susunod siya kay Raquel kapag nalaman niyang buhay pa ako? Napatitig si Sabrina kay Ram. Kita sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Ram, hindi ko kayang ilagay sa panganib ang mga bata. Kung kailangan nating umalis, aalis tayo. Tumango si Ram, pero halata ang pag-aalangan sa kanyang muka. Alam ko, Sabrina, pero hindi ganun kadali ang sitwasyon. Si Raquel ay hindi titigil hanggat hindi pa niya natitiyak na hindi ka na magiging banta sa buhay nila ni Sebastian. Napabuntong hininga si Sabrina at umupo sa gilid ng mesa. Niyayakap ang kanyang sarili.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ram. Pakiramdam ko, palaging may banta sa paligid. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa takot. Lumapit si Ram sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Hindi kita pababayaan, Sabrina. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo ng mga bata. Kung kinakailangan lumayo, aalis tayo. Pero sa ngayon, kailangan nating maging maingat. Hindi natin maaaring hayaang matuklasan ni Raquel ang kinaroroonan natin. At lalong hindi ni Sebastian. Tahimik si Sabrina habang iniisip ang mga sinabi ni Ram. Alam niyang tama ito. Mahirap ang kanilang sitwasyon. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy sa pagtatago. Alam niyang malaking tiwala niya kay Ram. At alam niyang handa itong ipaglaban sila. Ram, wika ni Sabrina pagkatapos ng ilang sandali. Kung dumating ang araw na matutuklasan ni Sebastian ng totoo, hahayaan mo ba siyang makita ang mga anak niya? Napuno ng katahimikan ng silid. Tumingin si Ram kay Sabrina. Halatang nahihirapan sa tanong na yon. Matagal bago siya nagsalita. Hindi ko alam, Sabrina. Ang alam ko lang, hindi ko hahayaan na makuha ni Sebastian ng mga bata. Kahit na ama siya ng mga bata, hindi siya karapat-rapat na magkaroon ng bahagi sa buhay nila. Kung ang ibig sabihin noon ay ilalagay sila sa panganib. Tumango si Sabrina, kahit hindi ganap na masaya sa sagot ni Ram.